Ano na. So, meron magandang balita para sa atin, especially sa amin dito. Na-approve na ako. In-explain ko sa kanya yung sitwasyon ni Mama na si Mama may Alzheimer's, tapos bedridden. Pinapahirapan talaga ako, pinapahirapan kami iniipit nila. Samantalang nakita naman na nila na nandun si Mama, tapos nakita pa nila yung kondisyon, matanda na bedridden. Ma'am, na-email na po ba? Ganyan. Tapos ang sinagot ba naman sa akin, eto, ngayon pa lang. Sabi ba naman ganun? Sabi ko, sige po. Grabe, ngayon pa lang magsasaing. Alam niyo ba kung anong oras na? 1:27. Alam nyo, madaling araw na kasi kami nakauwi ni Sky kagabi galing sa ER. Kaya buti na lang walang pasok yung mga bata today dahil doon sa typhoon. So, nakapagpahinga din kami talaga ng dire-diretso. Nagising yata kami, anong oras na? Parang alas 12 na. So, syempre, patagal-tagal pa sa bed. Hi ka, dali magsasaing tayo. Yeah. Today is isang napakagandang balita, guys. Lumabas na yung result ng aking fiduciary application para kay Mama Toyang. So, a brief short story. Dahil nga si Mama ay, ang tawag dito, dependent ng aking daddy na retired US Navy. So, si Mama ay nakakatanggap ng kanyang monthly benefits coming from the United States of America Veterans Affairs. So, yun yung nagsusupport sa kanyang monthly maintenance and needs. Gawa nga ng na-bedridden si Mama nung... Wait lang, anak, baka magkamali. Gawa nga ng na-bedridden si Mama nung December, guys, 'di ba? So, it's very impossible for us to, get the money smoothly. Kasi gusto pa rin nila kahit bedridden na ang pasyente mo, kailangan sila mismo yung kukuha ng pera nila sa bangko. So, to cut the long story short, I applied for a fiduciary appointment para in behalf of my mother, since ako na yung kanyang primary caregiver and legal guardian na nagmamanage sa kanya. Sana ako na din yung maging point person para kumuha ng money in behalf of her. So, yun yung in-apply ko and lumabas na yung result kanina, guys. Ayun, I'm so excited dahil hindi na kami mahihirapan kumuha ng money buwan-buwan. So, hindi ko na kailangan dalhin si Mama sa bangko. Ako na yung kukuha. Hindi niya na rin kailangan magpirma-pirma whatsoever. Ako na yung kukuha nun. And bilang tayo naman ay able, so okay lang kahit na pumila tayo sa bangko, mag-antay tayo for, a few minutes, okay lang yon. Unlike dati na kailangan kasama pa si Mama, 'di ba? Si Claudine naman, ano? Dami ko sticker. Madami siyang sticker, 'di ba? Bakit ka sumisigaw ng help me? What's wrong? Are you in trouble? Yeah. Why? Ito naman Doon kung batang papapansin talaga. So, anyway, ayun guys, mamaya tawagan natin sila kuya. Magsasaing muna ako, dahil 1:30 na, wala pa kaming, kanin. Ano na. So, meron magandang balita para sa atin, especially sa amin dito. Na-approve na ako. Saan? Sa Lotto, charis. Na-approve na yung appointment ko bilang fiduciary ni Mama sa VA. Oo, di na tayo magdadala kay Mama sa bangko, Diyos ko. Ay, naku, may kwento pa ako. Kasi di ba nag-bank kami nung Lunes? Lunes ba o Tuesday kami nagbangko? Tapos, gawa nga ng, wala na yung, kasi di ba ilang taon na kami dun sa bangko na yun simula 2022 o 2023. As in, matagal na talaga, di ba? Nandun na kami. So, kumbaga, naintindihan na nung manager dun yung sitwasyon ni Mama.
kilala niya na si mama, kilala niya na kaming dalawa pag nagpupunta kami doon, ganyan. Tapos alam niya kasi meron ding medical record si mama na may Alzheimer's, 'di ba? Ganyan. So naiintindihan na niya. Kaso ang manager nag-retire na. Last month na na balik namin doon, siya, iba yung nasa counter na mga teller. Tapos ang bilis namin naka-withdraw, parang 20 minutes, tapos na kami. Tuwan-tuwa nga kami ni King noon. Pantakang-taka kami, tuwan-tuwa kami ni King. Parang, talaga ba? Ang bilis pagsakay ko na sasakay, sabi niya, tapos na ma'am? Sabi niya, oo, ganyan. Sabi niya, ayos So, kumbaga, I took it something na magiging maayos na yung flow nung withdrawal namin. Kasi, yung pagkuha. Kasi, 2 buwan nang ganun yung transaction eh. Sabi ko, babuti na lang kasi buti mabait yung bagong pumalit, yung nakakaintindi ng sitwasyon, ganyan. Tapos nitong Lunes, nagpunta kami na naman ng bangko. Hanggang sasakyan na nga lang si mama, di ba gawa nga ng bedridden. So, sila naman yung lumalabas para i-verify kung nandyan si mama talaga or 'di ba kailangan nila malaman na buhay pa, ganyan. So, sinisilip nila sa sasakyan, ganyan. So, nung binigay ko na dun sa teller, okay naman sana. Inannotate na nung teller, inano na niya, ganyan, pinrocess na. Katabi yung isang parang assistant manager siguro yon o supervisor. Kinuwestiyon yung papel kasi nasan daw yung paperma, nasan daw, ganito, ganyan. Sabi ko, nandun sa sasakyan kasi bedridden. Tapos sabi niya, kasi dapat po dito sa harap namin yan pinipirmahan, ganyan. Sabi ko, inexplain ko sa kanya yung sitwasyon ni mama na si mama may Alzheimer's, tapos bedridden pa, ganyan. Tapos sabi ko, ilang taon na kaming kliyente dito, okay naman yung namin, transaction namin. Kasi nagbigay na rin ko dito dati ng medical certificate nga niya na meron siyang Alzheimer's. So, kumbaga, na siya, yung mentally incapacitated na. Sabi ko, yung pagpirma niya na yan, chinechempohan lang namin yung mood niya, ganyan. Tapos sabi niya, hindi po pwede, ganun-ganun siya, hindi pwede. Hindi pwede. Oo, tapos yung isang lalaki doon na nag-approve dati, din tuloy, parang nakiside na din dun sa babae. Parang hindi nila pinrases, itatawag daw doon sa sa bank sa Bulacan. Ang ginawa pa nung babae na nag-a-approve diyan sa bangko dito, pumunta doon sa sasakyan, bad mood si mama. Sabi niya, ma'am, papirma po ako, di siya pinapansin ni mama Tapos hanggang sa na bad trip siya, nakita ko kasi sa mukha niya na bad trip siya, ganyan. Sabi niya, i-email na lang po muna to sa Bulacan para ipa-approve sa kanila, ganyan. Sabi ko, sige po. Di nagsige ako, ganyan. Tapos, nung pumasok na siya sa loob, tapos, tinawagan ko yung si Ma'am Aisa doon, taga Bulacan. Kasi nga, di ba, yung nag-asikaso sa akin dati doon. Di sabi ni Ma'am Aisa, sige, iintayin daw niya, antabayanan niya para ma-approve niya kagad. Tapos, pagpasok ko doon sa loob, nag-aantay ako. Mga 10 minutes na wala pa. Minessage ko yung si Ma'am Aisa. Sabi ko, Ma'am Aisa, na-approve na po ba? Sabi niya, tapos ang sinagot ba naman sa akin, wala naman pong pinapadala na email, hindi sila nag-email. Sabi ba naman ganun? Ala? Oo. Sinungaling, Pinapahirapan talaga. Dapat na ino-hold yung na nga yung siguro na hindi mo malaman. Pinapahirapan kami, iniipit nila. Samantalang nakita naman na nila na nandun si mama. Tapos nakita pa nila yung kondisyon, matanda na, bedridden pa. Certificate naman na sa kanila. Oo, ganyan. Pilipino, Parang isip ko, talaga ba? Sabi ko, wala pa ngang 100,000 yung kinukuha, tapos iipitin mo ng gano'n, na para bang krimen yung ginagawa mo. Tapos, lumapit ako dun sa babae na kausap ko. Sabi ko, ma'am, na-email na po ba? Ganyan. Tapos ang sinagot ba naman sa akin, eto, ngayon pa lang. Sabi ba naman ganun?
Sabi ko, sige po. Mayabang, ano? Tapos di naupo ulit ako, ganyan. Tapos sabi Hindi ko, ko na naisip na may sakit yung matanda pag-aantayin na ng ganong katagal. yun nga, naku, nakakaloka. Tapos, ano na yun 45 minutes na yun kasi inuurasan ko nga. Dahil nung una pa nga lang, iba na yung timpla kaya inurasan ko talaga. Tapos, inaalala ko pa kasi si mama nag-agitate nga doon sa sasakyan, ganyan. Alam mo naman yung pag naka-permit, di ba? Tapos hindi pa siya komportable sa pwesto niya. Kasi hindi mai-recline ng husto yung yung upuan ng Montero Kasi hindi siya kasing recline nun talagang dahil na yun medyo old model na. Tapos, message ko ulit si Ma'am Aisa. Sabi ko, Ma'am Aisa, abisuhan mo ko pag na-approve na, ganyan. Tapos, nung sinabi, bago yon pumasok yung, yung teller, yung babae na floor manager siguro, yun nga yung kausap ko. Pinatawag niya yung lalaki. Tapos, 2 beses, pabalik-balik dun yung, yung lalaki doon sa loob. So, sa hindi naririnig yung usapan, ganyan. Sabi ko, siguro pinag-uusapan nito. Kasi, di ba, ayaw mo man sa mag-suspect, pero, bakit, di ba? Anong issue? Oo, anong issue? Bakit kailangan may ganyang usapan? Bakit may kailangan may, privacy? Mga Pilipino, kailangan pakita nila yung, yung posisyon nila. Oo. Authority nila. So, sabi ko, isip ko, bakit kailangan may privacy sa pag-uusap, ganyan, ganun. Tapos, di lumabas na. Tapos, nag-message si Ma'am Aisa, ang bilis. Sabi niya, Ma'am, na-approve ko na. Tapos, parang pina-fast track niya pa doon. Parang naglagay pa siya ng something. Nakalimutan ko lang yung wording niya Naka-ano na din yan, parang naka-something, ganon. So, ibig sabihin, magiging smooth yung transaction, approved na, ganyan. Tapos, maloka ka. Narinig ko, sabi nung, magkatabi kasi ng table yun yung babae tsaka yung lalaking manager. Sabi nung babaeng manager, yung mukha niya parang takang-taka, tapos yung tono niya, sabi ba naman yun, na-approve? Sabi ba naman ganun? Ayaw gusto nila yun. Yun nga mismo. Kaya nga naloka ako. Sabi ko, talaga ba? Isip-isip ko lang, talaga ba? Sabi ko, buti kung milyon-milyon ang wini-withdraw namin o kahit man lang, di ba, almost 1 million, doon ka mag-imbestiga o doon ka May inggit. yung maging super weary ba, maging super prudent. Pero yung ganyan na nakikita mo yung pasyente yung kliyente. Yung pasyente din nila nahihirapan. Pag-aantayin mo, Oo. dapat na yung mga disabled Oo, exactly. Dapat may courtesy sila dun Yun nga, sinabi ko na nga yun dati Ang gulo talaga Kaya umabot kami doon ng 1 oras mahigit pa rin. Ang next stop naman natin is dito sa school ng mga bata. Kasi may kukunin ako, ngayon lang yung pagkakataon ko dahil si Sky di niya makuha-kuha, laging sakto lang siya. Pag nasa service, ganyan. Pag nandito sa school, wala siyang spare time. So sana nandito si ate. Patay. Nandiyan si ate. Wala pa, hindi ko naman. Kukuha akong book Wala ibang pwedeng magbigay. Ayan, buti na lang. Nandito si kuya. Wala ko, wala. Kasi iisip ko, babalik na naman ako. Ngayon lang yung pagkakataon ko na makuha yung yung libro. Buti na lang, nandito yung isang kuya, pwede siya yung magbigay. May pasok pa din kasi ang mga school personnels. Hindi porke walang pasok yung mga bata, wala na din sila. May pasok sila. Ito din yung mga pagkakataon nila para makagawa ng mga ibang bagay na usually din nila nagagawa pag nandito yung mga students. Hi, kuya! Science, kuya. Pang kinder. Sige po. Buti na lang. Kumpleto ng books ni Cloudy. Ito na lang kasi yung pinakahuli talagang naantala ng husto, yung science book. Grabe. Nagka-problema kasi sila ng husto doon sa publisher. Kaya, wala din silang magawa. Kung walang maibigay yung publisher, wala din. Kaya lahat talaga kami naging patient lang sa pag-aantay. And nag-aaral pa rin naman sila ng science, yun lang. Puro nagpa-provide ng materials yung mga teachers ni Cloudy. So ngayon, mas less na sa kanila, less stress na, tsaka less trabaho kasi may libro na yung mga bata. So anyway, yan. Tapos na ang ating agenda dito sa school. Tayo ay susunod naman sa bank. Punta naman tayo sa bangko para magpa-encash ng cheque. Salamat, kuya! Ayan, nakatapos na akong mag-bank, guys.
After naman nito, dediretso ko ng Meralco para naman magbayad ng mga kuryente. Grabe, no? Ngayon ko lang na-realize, dami ko palang ginawa. Pero, alam nyo, I'm so grateful na nagagawa ko to. Nang, alam nyo yun, sakto yung oras ko, meron akong pagkakataon. Nabibigyan ako ng chance na magawa to ng maayos. Kasi, kachat ko pala si King. Kinakamusta niya kasi si Sky. Nakita niya na nag-ER nga kami. Tapos kinamusta niya si Sky. Tapos na-realize niya na sabi ni King, yan din siguro yung dahilan bakit daw timing na din na nawala yung cafe sa amin. Kasi na-realize din ni Jet parehas sila ni King. Na-realize nila na yung oras ko talaga ay hindi kaya lahat i-accommodate. Dati nung may cafe kami, hindi ko masyadong naaasikaso si mama. Tapos tolero ako sa pag-aasikaso ng cafe, lalo na pag may event, at saka sa pag-vlog, 'di ba? Hindi na ako masyado din nakakapag-content noon. Kung makapag-content man ako, patsi-patsi lang. Tapos, yung mga bata, usually kumakain silang mag-isa. Tapos, si nanay ang nagluluto ng pagkain kasi yung attention ko tsaka yung presensya ko nakatutok dun sa cafe. Dahil si Jet, tutok naman siya sa gigs niya. Ngayon na nawala yung cafe, tapos si Jet, 'di ba? Sabi ko sa inyo, nabawasan din yung mga gigs niya. Mas nagkaroon kami ng intimate time sa family. At saka ako personally kay mama din. So madalas ko nang nadadalaw si mama. Tapos yung pagkain, ako na mismo yung talagang personally nagpe-prepare. Tapos nakakagawa pa ako ngayon ng mga snacks yan. Kaya nahihilig ako sa pagbe-bake, paggagawa at pag-e-explore ng mga kung ano-anong food. Kasi nga, meron na akong intimate time for my family. Kasi yun na lang yung focus ko. At saka ito, yung pag-video natin, pag-vlog natin. Although, lulubog lilitaw. Kasi alam nyo naman kami ni Jet, 'di ba? Hindi naman kami hindi kami nag-vlog para ma-please ng mga tao. We vlog as we please lang, kumbaga. Tapos we vlog kung ano yung galing sa puso namin at kung ano yung realidad na nangyayari sa buhay namin. Hindi kami pretentious, guys. Dun sa mga followers at saka mga viewers na nakakasalubong kami kung saan-saan, nagugulat sila kasi sabi nila kung ano pala kayo sa video, yun din kayo at mas simple pa, sabi nilang ganun. And true enough naman, yun naman din talaga kami. Hindi kami pretentious, guys, or wala kaming kailangan patunayan, or wala kaming pagpapanggap na nangyayari. Kasi yung pag-vlog naman namin mainly is, you know, 'di ba, from the very beginning pa lang naman is para makapag-document para sa mga bata, paglaki nila, mapapanood nila. Tapos, ako, kay mama, para kung sakaling dumating yung time na alam nyo naman, di ba, doon naman din papunta si mama. Meron kaming babalik-balikan at ayoko din mawala sa memorya ng mga batan na meron silang lola Toyang na nag-alaga at nagmahal sa kanila nung able pa si mama. So, kahit ngayon na bedridden na si mama, gusto ko yung memory na maiiwan sa kanila is masaya at saka loving. So, yun yung mga dahilan bakit kami nagva-vlog. And also, to raise, to raise awareness and hopefully, di ba, no, makapag-inculcate kami sa inyo ng mga values, ng mga, ano pa ba, yung mga good moral, ganyan, di ba? Good moral, right conduct, and proper decorum. At mga kabaliwan, katulad ng mga ganito, di ba? Pagkakataon, ganyan. Hindi, kidding aside, guys. Pero yun talaga yun. Main purpose namin is to spread love and the reality. And also, syempre, no, yung ano namin, yung faith aspect namin, isa na din yan sa sinishare namin ngayon sa inyo, yung mas nagiging vocal kami sa faith namin kay God, lalo na sa mga pinagdadaanan namin ngayon sa buhay namin. Ito talaga yung season of our life na dito namin masasabi na merong Diyos.
at hindi natutulog ang Diyos. Yun talaga yun eh. 'Di ba? Yan yung bukang bibig nila. Ito yung season of our life. Naramdam namin yung presensya ni God. At yun naman talaga yun ipinagpapasalamat ko personally, guys, is alam ko na nandyan si Lord at alam ko na hindi ako nag-iisa. So kahit anong pinagdadaanan namin, kahit anong pinagdadaanan ko, be it trials, sufferings, challenges, or yung pag-iisip, ganyan, mental exhaustion, physical exhaustion, okay na okay ako because I know I am not alone. And I know God is with me all the time and always. Whenever and wherever I need Him, talagang nararamdaman ko siya at alam ko na nandyan sila. Lalo na yung mga saints na nag-i-intercede sa prayers namin. So, yun palang napakalaking bagay na noon. Kaya, yan, patuloy tayong umaandar sa buhay, di ba, na kahit may mga problema, kayang-kaya natin yan dahil hindi tayo nag-iisa, guys. And alam natin na we are guided and we are under grace ni God. Kaya kayo, ganun lang. Sige lang, kapit lang tayo. Kapit tayo sa pinakamatindi. Which is si God nasa taas. Kasi sabi nga niya, di ba? He will never forsake us. And true enough naman talaga na He will never abandon us. Just like what He did to me and my family. No, He never abandoned us. So anyway guys, ayun, papunta na tayo ng Forest Hills. Balik na ulit tayo doon sa ating lungga at magme-Meralco naman tayo, no. Sana makaabot pa ako. Pero maaga pa naman, mag-aalas 4 pa lang, kaya let's go! Welcome sa vlog. Nandito kami ngayon sa... Saan tayo? Morris Cafe sa Makati. Ito, bagong bukas, bagong ano to, bagong venue na pero for acoustic. Ayan. Hello guys, ito. So, dito kami ngayon sa bagong venue. Kararating ko lang, sobrang traffic dito sa Makati. Naalala ko dito sa may filling station pala. Ito yung kinakainan natin dati, no? Nung payat pa kami. Meron pa kami kinakainan dito doon sa may, ano ba tawag dito? Yung ano, Etong lugar na to? Makati Ap. Hindi, may tawag dito eh. Yung area na to talaga. Hindi siya Pobla. Ang Pobla kasi dito yan sa may ano. Ano may tawag dito? Anyway, dito yan sa may Makati, sa may filling station, yung tapat. So itong bar na to, actually cafe siya. Na dating buffet, tapos tinransform nila into a cafe. So, dito, first day namin, kami yung unang bandang tutugtog dito. Yan, so, ano to, Fridays, 9 to 12 p.m. So, nakakatuwa. Ayan guys, so ito yung tsura niya dito. Ayan yung pinaka-lounge niya. Ayan. Yes, sila. Ito yung aming place. Yes. Good evening, everyone. Welcome to our first set. Like to welcome, sir. Hello. Hi. Welcome here at Morris Cafe. There's something from Maroon 5. We will easy for everyone. Would you hurt the man today? Would you take the love you gave me away? Oh, oh, I know. Kakatapos lang nung second set namin. Meron pa akong isang set ngayon. Nakakatuwa dito. Kasi magaan lang yung ambience. Tapos may mga guests na nakakatuwa. Tapos, yung mga dito, yung mga request, syempre, mga medyo masa, kaya nakakatuwa rin. Ayun. So, ito ay dito malapit sa Makati. Dito sa Makati. Anong lugar to? Kalimutan ko yung lugar na to eh. Burgos. Ayan, Burgos, Makati. Malapit sa tapat ng filling station. So, ayan, punta kayo dito pag may time. Nakakatuwa. It's a wonder
kami guys. In-extend kami ng isang set. Kaya maganda yung reception ng crowd. Teka lang ha. At nagkaroon pa kami ng panibagong trabaho. Hello. Hello. More racket, more. Para kay Mark. Sabi ko sa'yo, maganang pasok sa'yo, Mark. Matulog na tayo. Nakarating na tayo sa bahay. Grabe ang lakas ng ulan sa sa kalye. Pero, hindi naman baha. Pero, dire-diretso yung ulan. Kanina nung magsiset kami, grabe yung ulan. Grabe naman. Tapos tulog na. Pagdating ko dito, tulog na yung mga bata. So, ayun lang. Nakakatuwa yung araw na to kasi yung gig ko kanina, sobrang magaan lang. Tapos, nagkaroon pa ako ng additional work. So, thank you so much dun sa, yung nag-refer sa amin doon yun. Kaya, nakakatuwa lang dahil parang yung mga na next few weeks medyo mabibisi. Maaga ako gigising kasi meron akong, bukas ganap. Meron akong kailangan gawin bukas. Update ko na lang kaya. Ayan guys, so see you again on the next video. Matutulog na ako, hindi ko na talaga kaya. Good night everyone.